I'm Sam, live from Global TV London studio. You are watching Global TV Philippines. Catch me soon on the Reporter News with Isabel Fernandez and Chino Hansel Filyang. See you! Bungabong Oriental Mindoro, this Filipino singer and songwriter who is known for his novelty songs including Bakit Papa, Spaghetti Song, Bulaklak, Wawawi, Boom Tarat Tarat, and Ocho Ocho, earned him the moniker King of Novelty Songs. With an Awit Award for Best Performance by a New Male Recording Artist, Global TV Network presents Mr. Lito Camo. Magandang gabi sa ating mga viewers. Welcome po sa ating Global TV Network. At ako po si Isabel Fernandez para sa isang Live Life Live with Del. At hindi ko na po patatagalin ang ating pinaka-iidolo sa ating lahat. Wala pong iba kundi si Mr. Lito Camo. Hi, hello. Magandang gabi po, Sir. Magandang gabi sa iyo, Isabel. Magandang gabi sa Global TV. Magandang gabi sa lahat ng inyong tagapagpanood. At syempre, binabati ko rin na magandang gabi si Direk Eds Espiritu na laging kumontak sa akin para tayo ay magkapanayaman, no? At marami pong salamat sa pagkakataong ito. At sa lahat po ng nanonood, lahat ng nakikinig, magandang gabi po. Sana po ay okay po tayong lahat sa ating kanya-kanya mga tahanan. God bless us all po. Ayun, maraming salamat po. Kasi marami pong nag-iidolo po sa inyo. Ngayon, gusto lang po naming malaman kung sino po si Lito Camo. Si Lito Camo? Si Lito Camo ay isang simpleng tao. Isang tao na nanggaling sa isang mahirap na pamilya, Tubong Oriental Mindoro, Bungabong Oriental Mindoro, na kung saan ang aking tatay ay isang manggagawa lang ng sapatos sa palengke. Ang aking namang ina ay manggagawa ng kabaong, yung damit ng kabaong, yung hinihiga ng patay. So, at apat kami magkakapatid, ako ang panganay. At nagbaka sakaling lumuwas sa Maynila para mabago ang aming mahirap na buhay. At hindi naman tayo pinagdamutan ng Panginoon. At kanyang pinagyaman itong aking tawag dito, pagsusulat at pagkanta. Kaya nga kayo ay may nakapiling na Lito Camo mula po sa Oriental Mindoro. Ayan po ang simpleng buhay namin. Isang mahirap na buhay na hindi alintana ang buhay bagkus gawing inspirasyon ang kahirapan at ang mga magulang para tayong lahat ay makaahon sa buhay. Yan po si Lito Camo. Yun. Napakagandang istorya naman po yan, Mr. Lito Camo. Bali po, ano po ang nagsilbing inspirasyon ninyo tuwing gumagawa po kayo ng mga komposisyon? Kasi lahat po yun naging hit po eh. So, saan niyo po nakukuha? Alam mo, Isabel, yung mga hugot ng mga awiting ko is hugot yan ng kahirapan. Hugot yan ng gusto mong baguhin ang buhay mo. Hugot yan na gusto mong tulungan ng mga kapatid mo. Hugot yan para makita mo isang araw nakangiti yung mga magulang mo at hindi na nahihirapan sa buhay. So, lahat ng awitin na ginawa ko is talagang ang inspirasyon ko yung kahirapan. Kasi kung ikukwento ko lang ang buhay namin, baka tayong lahat ay magkaiyakan dito. Parang dumating kami sa puntong minsan 2 beses lang kami kumakain sa isang araw dahil nga hirap talaga ng buhay namin, as in. Kaya nga, alam mo ba,
undergraduate ako, hindi ako nakatapos ng kolehiyo dahil nga wala namang kaming pera. Bagkus, kahit na hindi ako nakatapos ng kolehiyo, aking pinagyaman yung talentong ibinigay sa akin ng Panginoon. Sabi ko nga, sabi ko nga, lagi kong sinasabi na hindi ko dapat ikahiya kung saan ako nanggaling. Hindi ko dapat itago kung sino talaga si Lito Camo. Kasi pagkos gusto kong ipagmalaki ito sa bawat Pilipino, sa bawat mahihirap, at gawin nilang inspirasyon na hindi pa lahat lang yung pagiging mahirap para tayo ay magtagumpay sa buhay. Hindi hadlang na tayo ay anak lang ni Mang Marcos, anak lang ni Aling Baby, na gumagawa ng sapatos, gumagawa ng kabaho. Ay hanggang dun lang ang buhay natin. Wala nakakaalam sapagkat Diyos lang ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa buhay natin, kung ano talaga ang destiny natin sa buhay. Alam mo, I'm so blessed kasi siguro dahil lang naging puhunan ko is yung kung paano ako pinalaki ng magulang namin na kung ano lang yung meron tayo, matuto tayo mag-appreciate. Huwag tayong mainggit. Huwag nating kainggitan yung mga meron. Bagkus, gawin natin silang inspirasyon. Alam mo, kaya siguro mabait sa akin yung Panginoon dahil ganun ang naging pananaw ko sa buhay. Hindi ako naiinggit. Bagkus, ginagawa ko silang inspirasyon. Pag may magaling na dati nung hindi pa ako singer, totoo lang, ito, ngayon ko lang sasabihin ito sa mga tao. Nung ako ay lumuwas ng Maynila, nakipagsapalaran ako sa Maynila, mayroon akong isang maliit na kwarto na kung saan para siyang, ito ay bahay ito ng aking tiyuhin. Siguro maraming makakaalala nito kasi pinalabas na yung buhay ko sa Maalaala Mo Kaya. Alam naman nila kung ano yung nangyari sa akin. So, doon sa aking munting kwarto, dinidikit ko ron yung mga iniidolo ko. Nandun yung picture ng Beatles, nandun yung picture ng Eraserheads, nandun yung picture ng Asin, nandun yung picture ni Imelda Papin. Alam mo yun, masang-masa tayo eh. So, wala tayong pinipili. Kasi ako, lahat ng genre, mapa-rap, mapa-love song, mapa-rap, kahit na ano, na-appreciate ko lahat. Alam ko, kasi para sa akin, hindi lang melody ang importante, kailangan yung nilalaman nung kanta ang importante. Pero siyempre, 70% sa isang kanta is kailangan maganda yung melody, yung melodiya. Kailangan catchy. So, yun lang yung parang biglang ang layo na agad ng pinuntahan ng istorya, no? Okay lang po. Siguro na-excite lang ako dahil, yun nga. So, ganun kahirap yung aming buhay na tuwing binabalikan ko, hindi ko maiiwasan minsan na ako ay nalulungkot, naiiyak. Sa hirap ba naman ng buhay namin, Diyos ko po. Naalala ko pa nga, may kumakatok sa bahay namin, nung may nagtatao po, tao po. Nandyan ho ba si Mang Marcos? Tatay ko yun. Bakit po? Eh, sisingilin ko na sana doon sa inutang niyang bigas. Dahil sabi niya 3 araw lang, 1 linggo na eh. Eh, siyempre, narinig ng tatay ko, sabi ng tatay ko, Toy, tatawag sa akin ng tatay ko, Totoy. Kasi sa probinsya, gano'n, nene, Totoy. Toy, sabihin mo, wala ako. Sabihin ko naman, wala daw po si tatay. So, alam mo yun, napakatindi ng kwento. Kaya bawat kanta na ginagawa ko, talagang ang hugot yan parang totoong nangyari. Kahit yung mga kanta na sex bomb na kahit kala mo nakakatawa. Diyos ko po, ano yan? Mga nangyari talaga sa buhay namin, katulad ng spaghetti. O, paano ko nagawa yung spaghetti? Di ba? O, yung spaghetti kasi, dahil nga, wala pa akong pera nun, yung aking panganay na anak, sabi niya sa akin, Pa, bilang mo naman ako ng spaghetti, pa-birthday mo sa akin. Sabi ko, wala pa tayong pera, hayaan mo, pag nabayaran yung isang kantang ginagawa ko, baka babilan kita. So, sa awa ng Diyos, nabayaran ako, magkano lang yung 5,000 yata yun. Kasama ko yung anak ko, sabi ko, yung promise ko sa'yo, mabibigyan na natin.
kasama ko yung anak ko, punta kami ng SM sa Toy R Us. Ano Toy R Us ba yun? O, Toy R Us nga. Toys R Us. Oo. Oh. So, sabi ko sa anak ko, alin ba rito yung Betty Spaghetti? Sus, nakita ko, nakakahon yung manika na Betty Spaghetti, na ang buhok niya parang spaghetti. Mm-hmm. Kaya pala siya tinawag na Betty Spaghetti kasi nga, nakakahon. Tapos, iba-iba ang suot niya. May parang long sleeve, short sleeve, saka naka-spaghetti strap. So, kaya ako nagawa yung spaghetti pa baba, spaghetti pa taas. Kasi nga, nung pag-uwi na namin sa bahay, sabi sa akin ng anak ko, yung panganay kong anak na si Nika, sabi niya, kasi lagyan mo nga to ng tape dito, dikitan mo, kasi baba na siya ng baba yung spaghetti. Kaya paano hindi bababa yung spaghetti strap? Di ba, ang pet-pet nga nung manika. Yeah. Tapos yung niya. So, doon ko nagawa yung spaghetti pababa at pataas. Bumababa, taas lang yung spaghetti strap niya. Ay, nakakagulat nga nun eh. Kung maalala mo, ang akala ng mga tao, bastos yung kanta. Sabi ko nga, kung malalaman nyo lang ang istorya ng kanta na to, siguro, patitigil na yung sinasabi nyo na bastos yung mga ginagawa kong kanta, mga ganyan. Mm-hmm. At least ngayon, alam na ng mga tao kung ano ang totoong istorya ng spaghetti na yan, di ba? So, yun, ganun lang kasimple, ganun lang yung talaga mga nangyayari sa buhay. Hindi naman ang Pilipino kasi, ang Pinoy, hindi mo kailangan nung mga malalalim na melodiya, malalalim na letra. Simple melody, simple lyrics. Ganun lang ang Pinoy. Parang sa pag-ibig yan, hindi mo kailangan regaluhan agad ng Louis Vuitton. Kailangan mo pakisamahan, alagaan. Ganun, di ba? Ganun lang ang mga Pilipino. Kailangan romantiko. So, yun lang yun. So, naabot na tayo sa ganyang istorya. Balik ulit tayo sa Mindoro. So ganun kahirap yung buhay namin dati na tipo contest. Tapos, ako 5 kilong bigas, 1 pirasong upo, may niyog pa, tapos may kalabasa, may sitaw, may okra. Ganyan ang mga premyo sa Mindoro dati, sa probinsya namin. Mga pala, binabati ko yung mga kababayan ko, kung may mga nakikinig o nanonood ng mga kababayan ko dyan sa Oriental Mindoro. Kumusta po kayong lahat dyan? Mag-ingat po tayo lagi. Ayan. So Isabela, nalalaman mo lang ang buhay-buhay ni Lito Camo, ganyan kahirap. Marami po ang talagang interesado. Kasi po, hindi lang naman po ako o pati yung mga kabataan po na nais maging singer, songwriter, composer po. Mahalaga po, marami po kasing mga pagsubok yan eh. So either po susuko or lalaban. Ganun lang naman po eh. At yung pinagdaanan niyo po, napakagandang gawing inspirasyon po sa mga kabataan ngayon. At saka kahit na po may edad na, basta po may gusto po tayo, yun, pakinggan po natin ang ina-advise ni Mr. Lito Camo. Sir, pwede ko lang po bang matanong, naalala niyo po ba kung anong edad po kayo nagsimulang sumulat ng kanta? At kung maalala niyo po, ano po kaya yun? High school ako niyan eh. High school ako. Wala pa ako sa Maynila. As in, dati kasi, mahilig akong sumali sa singing contest sa probinsya. Dumadayo ako sa mga barangay. Alam mo, kinakanta ko dati mga Basil Valdez. Yung mga tipong mga biritan. Kaya nga nagugulat yung iba, kunyari, sa isang okasyon. Tapos naimbitahan ako, kumanta ako. Tapos bigla akong babalat ng unexpected nila nakakantahin ko. Nagugulat sila. Sabi niya, kumakanta ka pala ng mga ganyan, taas pala ng boses mo. Sabi ko, dati kasi amateurista rin ako eh. Sabi ko na gano'n. So yun yung doon nahasa rin yung aking pagsusulat kasi nga ang nangyari, nagsawa na akong kumanta. Sabi ko, ano kaya ang next? Kanta lang ako ng kanta hanggang sa sinubukan kong gumawa ng kanta. Tapos nagulat ako, nakagawa ako ng kanta. Haming-haming lang. Nakagawa ako ng kanta. Tapos gamit yung gitara. Hanggang sa nasimula na dumami. Alam mo ba, pagpunta ko ng Maynila, ang dami kong dalang bala.
alam mo yung record book ng ano ng mga security guard, 'di ba sa mga bank o yung mga pupunta kang mga company, 'di ba? Yung mga guard, 'di ba, may record book. Isang puno Mm-mm. doon yung kantang isang puno doon yung mga sinulat kong kanta. Kaya pagpunta ko ng Maynila, dala-dala ko yung record book na yun. Yung parang ano yun, parang songbook po. Oh, yun ang ginawa ko songbook. Yun yung ano, yung tipong pagpasok mo, anong time ka papasok, may 'di ba, may mga ano pa yun. Opo. So, yun ang ginawa kong parang songbook, yun ang ginawa kong sulatan ng mga kanta. Kaya kaya para sa akin, siguro pag nagustuhan mo yung isang bagay, isipin mo mabuti kung dapat mo bang seryosohin o hindi. Kung kung ito ba yung gusto mong tahaking buhay, kung ito ba talaga ay pangarap mo. Kasi choice kasi yan eh. Yung pagtatagumpay sa buhay, choice yan. Hindi yan basta na, ay, gusto ko muna ng ganito. Ay, dito muna ako. Hindi pwedeng ganon. Kasi ang maging matagumpay kasi is panahon ng binibilang. Hindi naman yan parang tumaya ka sa loto na bigla ka tumama, mayaman ka kagad. Hindi naman ganon. So, talagang mag-i-invest ka ng panahon, mag-i-invest ka ng time, mag-i-invest ka ng oras, at mag-i-invest ka ng siyempre ng pag-aaral. Oras talaga, pag-aaralan mo kung ano yung gagawin mo. Ako, sa totoo lang, hindi naman novelty yung mga kanta ko dati. Mahilig akong gumawa ng mga pop alternative. Kasi yung una kong mga kanta dati, 'di ba, yung kung ikaw ay nalulumbay at walang magawa sa buhay. La 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 la. So, ano siya, Pinoy pop. So hindi naman siya novelty. Hindi naman siya katulad ng ginawa ko na spaghetti tarara, mga ganon. So, doon ako nagsimula. Then hanggang sa pumatok yung kanta ko nag-gold record din yung aking awitin na yon. Doon ako nakilala bilang Lito Camo. And then sa mga hindi nakakaalam, ito, hindi lang po sex bomb, hindi lang si Willie Rebillame, hindi lang si Senator Manny Pacquiao ang ginawan ko ng kanta. Ikukwento ko lang ng konti. Unang-una kung inyo maalala, si Jerome Abalos, yung kumanta ng kapit kamay, tayong dalawa. Yung isa pong hit niya, kumpare ko yan si parang Jerome, kaibigan yan. Isa po yan sa mga dikit kong kaibigan. Yung isang hit niya na ginawa ko sa kanya, yun yung baka mayroong iba dyan sa puso mo. Kaya ako'y baliwala sa'yo. Ano na ang pag-ibig ko? Alam mo si Alina. Yung si Alina, yung sexy yung si Alina eh. Yung girlfriend ni Haji Alejandro. Ewan ko kung sila pa rin ngayon. Si Alina Perez ba yun? Alina Perez. Yung isang hit song niya, ako rin ang gumawa. Yung pasumpa ka pa sa akin, ngunit ikaw pala'y sinungaling. Pagkatapos ng lahat sa atin, kayo'y iiwan mo, di ko kayang tanggapin. So maraming mga awitin na hindi alam ng mga tao na ako gumawa. So kaya nakakatuwa rin dahil kahit papaano, bago pa ako gumawa sa mga sex bomb, meron na rin ako mga konting hits, mga minor hits. Pero at least nakakatuwa. So hindi lang yan, mayroon din ako kanta kana Rico Puno, kana Renz Verano, kay Renz Verano, tama, kay April Boy Regino. Ako po ang pagkatapos niyang sumikat, pagkatapos po niya pasikatin yung kantang di ko kayang tanggapin, di ba? Medyo siya ay medyo naglaylo siya. And then bumalik po ulit siya. Nung pagbalik niya, kanta ko na yung kinanta niya. Yeah, Bonel. Yeah, Bonel. Ano naman po yung kwento sa Yeah, Bonel po? Ano naman po yung kwento behind sa kanta ng Yeah? Actually, yung Yeah, Bonel is nagkwentuhan kami ni April. Sabi niya sa akin, pare,
Sabi niya, kumpare ko kasi si April. Sabi niya sa akin, pare, ang dami mo nang ginawang kanta, halos lahat. Nag-hit, tingin ko. Kahit siguro ako kumanta ng kanta mo, mag-hit din. Sabi niya na gano'n sa akin. Sabi ko, hindi ako sure pare ha. Sabi ko na gano'n. Sabi ko, pero sige. Nagkwentuhan kami. Sabi niya, alam mo, dati kasi mayroong mga uso mga damit noon. Sabi niya na gano'n sa akin. Yung bunel daw ang tawag doon, yung bunel, yung mga muntagot, mga ganon. Di kwentuhan kami dala. Tapos, di ba mayroon dong, ang uso doon yung ginawa ko naman sa K in the Boxer. Yung sasakyan kita, di ba mayroon dong, ate, gusto kong kape. Lahat ang gusto mo ay gusto. Di ba may ganon. Sabi naman niya, lagyan naman natin to ng, yung sikat din ng kapanahunan ko. Ano ilalagyan? Yung, Ami, Susi, and Tessie, and Jose Marie. Yung mga tipong gano'n. So, sinulat ko. Inad ko lahat yun. Tapos, naggawa na lang ako ng istorya tungkol sa yung mga dating sinusuot. Di ba? Yung mga Reebok. Sa Amerika kasi, Reebok eh. Dito sa atin sa Pilipinas, Reebok ang tawag yun eh. Oo. Tapos, yung mga pantalon na acid wash. Di ba? So, yun, isinama ko na lang lahat yun. Kaya nabuo ko yung awitin na yan. Kapag yes po. Sir Lito, kapag po ba may artist, kunwari ako po, inaangkop niyo ba yung kanta muna? O may nagawa na kayo, tsaka niyo po ibinibigay sa artist? Or tinitignan niyo po yung artist nung... Yan naman ang maipagmamalaki ko sa lahat. Hindi ako nagsulat sa isang artist ng dati kong kanta. Lahat ng aking sinusulatan, bago talaga. Kailangan, tsaka, sorry pero siguro baka merong ibang nagpagawa sa akin na hindi ko na-accommodate. Pero kasi, siyempre, artist po tayo. Nasa mood din tayo eh. Kumbaga, gusto ko rin na pag nag-meeting tayo, dapat mabait ka rin sa akin. Dapat yung effort na ibubuhos ko sa iyo, kailangan ko naman na karapat dapat bayad rin. Pero hindi naman yung bayad makakatulong. Walang problema sa akin. Basta ang importante lang, gusto ko yung gagawan ko. Tsaka, inaaral ko yan. Kunyari, mag-show ka, puntahan pa kita, panonoorin kita. Para at least, yung gagawin kong kanta sa'yo, para sa'yo talaga. Hindi yung hinugot ko lang dun sa, siguro dealer na lang. Kunyari, gumawa tayo ng album, sabihin ko sa'yo, ay, may mga dati akong kanta, gusto mo pakinggan mo. Ito. Pero yung kunyari, yung gagawin ko sa'yo yung career single, gagawin talaga ito ng bago. Ganun ako. Hindi yung, meron akong dating kanta, kung kaya mo to, pwede na to. Hindi ganun. Kasi, every time kasi na gumagawa ko ng kanta is parang obra. Obra sa akin. Kasi parang yung reputasyon ko is nandun. Parang ang nakataya dun is yung pangalan ko. Na hindi kita pwedeng i-racket lang. Ayoko nang ganun eh. Pangit yun. Tsaka unang-una, kapwa mo rin ako artist. Gusto ko sumikat din ako. Gusto ko na may mangyari din sa gagawin ko. Di ba? Ewan ko, ganun kasi ako. Kaya kung papansinin mo, namimili rin ako ng ginagawa. Hindi porke ganito lang yung ginagawa ko, pero talagang gusto ko mabait yung gagawin ko. Wala akong pakialam kung hindi masyadong gwapo, hindi masyadong maganda. Wala naman sa ganun yan. Nasa packaging yan. Nasa packaging yan. Tingnan mo naman yung mga pinagagawan ko. Hindi nga magagaling kumanta, pero lahat sumikat. Di ba? Natuto na lang. Hindi ko naman inaano pero kita mo naman nung gumawa ko sa Sex Bomb. Di ba? Hindi naman talaga sila kumakanta. Merong mga kumakanta ron, meron ding hanggang sa nahasa na sila, gumaling na sila. In fairness sa Sex Bomb. Nung una ko silang na-meet, ang babait nila. As in, mababait talaga. Kuya, ganyan. Pero yun na nga yung minsang dapat hindi tayo nagpapadala dun sa kung ano yung mangyayari sa atin. Alam mo, naging superstar kasi yung Sex Bomb nung panahon na ginawa ko sila. Talagang para silang Spice Girls.
tipong hindi matutuloy yung concert nila sa SM dahil nasisira yung stage. Tipong hindi sila makapunta sa stage dahil wala sila madaanan. Tipong bago pa lang sila magsimula, 15 na yung nahimatay. Totoo yan ha. Walang biro to kasi nung kasagsagan nila, lagi akong kasama. Lagi nila akong kasama. Lagi ako nakasuporta sa kanila. Show sila sa Pampanga. First mall tour nila ng Pampanga, kasama ako. Halos nagiba-giba yung entablado. Dito sa SM Fairview. Kung saan napakaraming kami magkakasama. Kasi parang iisa lang ang company namin. Pareho kami BMG. So, BMG rin ako. BMG rin sila. Yun nga lang. So, ang lagi ko lang sinasabi sa sarili ko na tayo ay makikilala, sisikat, pero dapat huwag tayo makakalimot kung sino yung mga taong tumulong sa atin. Huwag tayo makakalimot doon sa mga taong umalalay sa atin kung paano natin narating yung kasikatan. Kahit yan ay maliit na tao, basta't yan ay nakasama mo, dapat huwag mo silang kalimutan. Kasi ang Diyos hindi lagi natutulog yan. Lagi yan nakatanaw sa'yo. Alam niya ng ginagawa mo. Kaya nga, tingnan mo, siguro, hindi ko na ito pwedeng sabihin kasi masyado naman itong basta hindi lang, may time kami na hindi nagkasundo ng sex bomb. Pero hindi ko sila pwedeng siraan dahil mahal ko yung mga yan. Basta ako, happy ako dahil naging kabahagi ako sa kanilang pagsikat. Kung ayaw man nilang aminin yun, totoo yun. Dahil kung hindi ko sila ginawa ng kanta, wala naman sex bomb. May sex bomb, pero nandun lang sila. Di ba? Diyos ko po, ilang platinum ba ang kantang ginawa ko sa kanila? Di ba? Ito yung walang ito yung napagkukwentuhan lang. Yes. Pero bilang na bilang sa TV, kung pinasalamatan nila ako o hindi. Lagi namang iba yung pinasalamatan nila eh. Pero nandun pa rin ako. Nagsulat pa rin ako sa kanila. Gumawa pa rin ako sa kanila. Dahil ang turing ko sa kanila ay parang mga kapatid. Dahil pare-pareho kami nang galing sa isang mahirap na pamilya. Gusto ko umangat sila. Pangalawang recording namin, album nila. Lahat sila nakakotse na. Di ba? Lahat sila, ang gaganda na nasuot. Kumbaga, iba na yung dating nila. Mababait pa rin sila. Pero, yun nga, sabi ko nga, magkaiba ang artist at saka ang composer. Ang artist kasi is may hangganan eh. Pag matanda ka na eh, pwede ka pa rin mag-show. Pero kung ang style mo is yung sexy, ganyan, sumasayaw, kulubot ka na. Alam nga, kung sumayaw ka pa. Siyempre, hindi na rin. Magkakaroon ka ng pamilya, magkakaroon ka ng anak, tataba ka. Pero kami, hindi naman namin pinagmamalaki. Pero kahit kami tumanda na, kahit kulubot na ang balat namin, pwede pa rin kaming magsulat ng kanta. Totoo. Kaya dapat, sa bawat artist, sa lahat na makakarinig nitong sinasabi ko na to, sa lahat, para sa inyo to, huwag kayong lalaki ang ulo. Lalo-lalo na sa mga tumulong sa inyo. Dapat marunong kayong tumanaw ng utang na loob. Dapat marunong kayong lumingon sa pinanggalingan nyo. Hindi porke mayaman na kayo ngayon, hindi porke nakuha mo na yung gusto mo, hindi porke maganda yung kotse mo, malaki na yung bahay mo, kaya mo nang bumili nito, kaya mo bumili nito. Baliwala na kami sa inyo. Isipin nyo lang lagi na hindi nyo mararating yan kung hindi nyo kami nakasama. Tama. Yun lang yun. Yun diba? naman. Sorry pero marami kasi akong hugot eh. Marami akong hugot sa mga nakasama ko at nakatrabaho ko. Okay lang po yan. Na tipong dapat hindi ganon. Dapat marunong tayong tumanaw ng dapat tanawin natin. Kasi ako, kahit sa mga maliit kong kasama, hindi ko pa rin sila nakakalimutan. Hindi ko pa rin sila yung tipong, meron kasing mga tao na meron kasing mga tao na nakarating lang doon, yung mga dating nakasama niya, nakasalubong na, nakaharap na, binati na siya, dead ma lang. Parang kala mo hindi nakilala. Maraming ganon.
Kaya siguro nga, kaya siguro mabait sa atin ang Panginoon. Kasi sa totoo lang, more than 10 years. Kailan ba ako pumasok sa industriya? 1996. Ano na ngayon? 2020? Yes. 1996. Ilan taon na ba ako sa industriya? 24 years? Tama ba? Roughly po. Almost. 1996 eh. 96 plus 4, 2020, 2020, di ba? Opo. Plus 20, tama. 24 years. And running. 20, at patuloy pa rin na susulat. Pero, tingin ko, sa akin, parang wala nagbago sa atin. Wala nagbago. Kilala ko pa rin kung sino yung mga una kong nakasama. Nagkikita-kita pa rin. Nagkakasama-sama pa rin. Kung may kailangan sila, sa abot ng aking makakaya, nandiyan lang po tayo. Kaya siguro, kaya nga mahal tayo eh. Kaya siguro mahal tayo ng Panginoon. Hindi tayo pinababayaan. Kasi yung iba, pagkatapos nilang sumikat, pagkatapos nilang makilala, hindi na nila alam kung ano buhay nila ngayon. Marami akong mga kakilala, kaibigan na boom. Daming kinita. Halos nabaliw-baliw na yata sa kabibilang ng pera. Pero, kumustahin mo sila ngayon? Malungkot pa rin. Hindi mo alam kung ano isasagot nila. Di ba? Kaya, ang aking, ito'y sasamantalahin ko lang na pag tayo binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na makilala o sumikat, gamitin natin ito para tayo magpasaya ng kapwa at gamitin natin ito para tayo makatulong doon sa mga katulad natin na nagsisimula. Yun yan. Kaya ako'y nagpapasalamat din sa aking mga kababayan. Alam nyo, kanina pa tayo nagkukwentuhan, gusto ko lang batiin yung aking mga constituents sa Mindoro. Ako po ay board member ng Oriental Mindoro. At gusto ko ring batiin yung aming governor, si Governor Bones Dolor, ang aming pong Vice Governor Jojo Perez, at sa lahat po ng aming mga bukales, talagang sumusuporta po sa ating sa ating gobernador at ating vice governor. At siyempre binabati ko rin po yung aming mga congressmen dyan, mga mayors, mga mga vice mayors, konsehal ng bayan, barangay captain, mga kagawad ng barangay, mga PHW, mga health workers, barangay health workers, at sa lahat po ng mamamayan po ng Oriental Mindoro, maging Occidental Mindoro po. Malamang marami rin pong nanonood sa inyo. Pinabati ko po kayong lahat. Sana po lagi po tayo mag-ingat, lagi po tayo maghugas ng kamay, lagi po tayo magsuot ng mask, at nang sa ganon, makaiwas po tayo sa COVID-19. Ayun. Next question, please. Next question. Dami, paano po nagbagong buhay niyo? Hindi po ba na masyadong naging overwhelming yung mga awards at lahat-lahat po na dumadating na blessings sa inyo? Paano niyo po na-handle yun? Na maging ganyan pa rin po ba? Kagaya nga na sinabi ko, kailangan maging masinop tayo sa buhay. Kasi nanggaling na tayo sa hirap, huwag na nating hayaan na bumalik tayo sa hirap. Na kung tayo ay kikita ng konti, itabi natin yung kalahati, gastusin natin yung kalahati. Hindi man natin agad-agad mapaparami yung pera natin, pero sa haba naman ng panahon, siyempre, di ba? So, ako, yung maliliit kong pera, o konti kong pera, nahilig kasi akong dahil nga nung time na yan, wala talaga kaming, alam mo ba, Isabel? Opo yun. Mm-hmm. Alam mo, Direct Eds, sa lahat ng mga nakikinig. Ito, kahiya-hiya man, pero aaminin ko. Nung kami ay bata pa, kami po ay nakikitirik lang ng bahay. Wala po kami sariling lupa. Kundi kami po ay nakiusap lang na kung po pwede kami makitirik
ng aming bahay at kung kailangan na nila yung bahay, ay yung lupa, ang aming pong bahay ay bubuhatin namin at magpapaalam ulit kami kung saan kami pwedeng tumira. Ganun lang po ang aming buhay. Kaya nga nung ako ay pinalad, yan po ang unang-una ko pong pinagsikapan, ang mabilhan ng lupa ang aking ama't ina. Tulong din ng aking mga kapatid. At mayroon po silang sariling kinatitirikan ng bahay, hindi naman po ito sa pagmamayabang. Ang tinitirikan ng bahay ng aking nanay sa bayan namin sa Bungabong ay humigit kumulang po sa 1,000 square meter sa bayan po namin. Yan po, utay-utay po namin nabili yan, 400 square meter, 300, 300, 300. Hanggang sa, yan po ay aking alay sa aking mga magulang na kung saan nagpakahirap para sa amin. So, nakakatuwa lang dahil sa kabila ng walang-wala kami dati, ngayon naman ay meron na rin kahit paano. Dahil tayo ay masinop talaga kasi ikaw ba naman ang dumaan sa kahirapan? Gusto mo ba na ang anak mo ganun din ang danasin? Siyempre hindi na. Di ba? Kaya nga, pag may konting pera talagang i-invest mo talaga. Kasi ang mga kababayan, ang pinakamagandang investment po, hindi man natin kaya mag-invest dito sa Maynila dahil sobrang mahal ng lupa rito. Bumisita tayo sa kanya-kanya nating probinsya. Bumisita tayo sa kanya-kanya nating nayon. At doon tayo mag-invest ng kapirasong lupa. At magugulat kayo pagdating ng panahon, pagdating ng tamang panahon. Hindi lang doble, hindi lang triple. Baka times 10 ng presyo ng lupa niya. Ganyan po ang aking ginawa. Kaya siguro yung iba nagulat dahil kahit papaano marami na tayong naipon na lupa-lupa. Yan kung baka pag kwento ko sa inyo kung magkano ko lang pinili, baka matawa pa kayo. Pero ngayon, hindi na po mabibili ng ganyan. Tama. Pag sa mga probinsya po, medyo medyo mura ang per square meter, pero sa ngayon, medyo lahat po talaga ng land value ay mataas na. Ito po ay para simpleng kasagutan po. Paano po ba maging successful? Kasi lahat po tayo nagtatanong na paano po ba yun? Sikreto po para maabot po yung naabot niyo po. Ito lang. Ito sikreto lang. Sikreto? Hindi na sikreto. Ito yung sikreto ko. Unang-una siguro, dapat buo sa puso at damdamin mo kung ano talaga yung gusto mong gawin. Tapos, ang naging, ito yung base sa akin, kasi ito yung sa akin yung tipong gusto ko talagang makilala, gusto kong sumikat sa larangan na to, kasi gusto kong makaahon sa hirap. Ano ba ang dapat kong gawin? Siguro dapat kailangan magtiwala ka sa sarili mo, maniwala ka sa sarili mo, bumilib ka sa sarili mo, itaas mo ang sarili mo. At pangalawa, kailangan tamang koneksyon. Yun lang yun. Yung talento mo, pagyamanin mo. At yung makakasama mo, dapat tama yung magiging connect mo. Kasi kung hindi tama, ang galing-galing mo nga, hindi naman tama yung nakasama mo. Walang mangyayari sa'yo. Kaya siguro ako, napakaswerte ko dahil tama yung mga nakasama ko. Nakasama ko si Willie. Nakasama ko si Senator Manny. Tipong, kung ang tanong, paano ko sila nakasama? Paano kami tumagal ng hanggang ngayon magkakasama kami? Di ba? Minsan kasi mayroong pagsasama na pagugulat ka, uy, okay sila. Ang galing ng tandem nila. Pero after 2 years, uy, bakit ano nangyari? Ba't wala na sila? Ano nangyari doon? Hindi na sila magkasama. Iba na yung kasama ni Willie, iba na yung kasama ni Lito. Di ba gano'n? Yun yung ang kailangan nating pag-aralan yung ugali ng tao na gusto nating makasama. Kung kailangan na tayo ang mag-adjust, i-adjust natin para marating natin yung buhay natin. Hindi yung tataasan mo rin ang ere mo. O, di pag nagbangga kayo, di hiwalay na kaagad kayo.
Di ba? So, ganun lang talaga eh. Kailangan mong magtiis, kailangan mong tiyagain, kailangan mong pagsikapan, kailangan mong pag-aralan. Hindi lang yung talento mo ang pag-aaralan mo. Kailangan pati mga kasama mo, yung taong kadikit mo, kasama mo, kailangan pag-aralan mo rin kung sino-sino sila. Yun po ang aking sikreto. Kaya po tayo hanggang ngayon ay nandito pa rin. Kumbaga, hindi masamang magpakumbaba. Kasi yung bawat taong nakakasama mo, pag alam nila nagpapakumbaba ka, alam nila yun. Hindi naman manhid yung mga yun. Kaya kahit sila mismo, mag-a-adjust sila sa sarili nila. Para sa akin yun yun. Kasi, katulad si Willie, di ba, kita mo naman, sino na ba si Willie ngayon? Di ba? Ano na ba ang worth ni Willie ngayon? Hindi ako naniniwala milyonaryo. Hindi ako naniniwala na milyonaryo lang si Willie. Matagal akong kaibigan niya. Hindi ako naniniwala na milyonaryo lang siya. Ako mismo magsasabi sa'yo, si Willie, bilyonaryo yan. So, pero tingnan mo. Tingnan mo Will, sorry pero pasensya ka na. Totoo naman yun. Baka mapanood mo to, totoo naman yun. Pasensya ka na, binibida kita rito. Totoo yun. Si Willie, ang worth, billion yan si Willie. Ako mismo, magsasabi. At tingnan mo, kahit gaano kataas na yung narating niya, kahit gaano yung tagumpay niya sa buhay, nandun pa rin. Masa pa rin ang gusto niya. Mahal niya pa rin yung masa. Mahal niya pa rin yung mga senior citizen. Mahal niya pa rin yung mga mahihirap. Gusto niya pa rin magserbisyo at magpasaya, magbigay ng mga papremyo sa mga mahihirap. Alam mo yun? Yung ganun. Lalo na si Senator. Di ba? Si Senator Manny Pacquiao. Laging may tulong po talaga yun. Kaya nga, si Senator, gaano na ba siya ka-influensyang tao? Dating congressman, naging senador, pambansang kamao, di ba? 8th division champion, siya lang ang meron nun. Sa buong mundo. Na pwede naman siyang mamili ng kanya magiging kaibigan, ng kanya mga magiging espesyal na kaibigan. Pero bakit tayo ay kabilang pa rin doon sa espesyal na kaibigan? Kasi alam niya kung sino ako. At alam ko rin kung sino siya. Alam niya ang nasa puso ko at alam ko rin kung ano yung nasa puso niya. Ganon din siya. Kaya nga at pagiging matulungin na kasi kung kayo'y laging magkasama, kahit ikaw yung mas kunyari, ikaw yung madamot, hindi ka masyadong mapagbigay, pero pag ikaw ay laging kasama mo yung taong mapagbigay, matulungin, bigay ng bigay, bigay rito, bigay ron, bigay ron, parang minsan napapahugot ka na rin eh. Oo, totoo yun, totoo. Si Manny, Diyos ko po, one time nga, nakasakay ako sa kotse niya eh. Tumigil, kala ko kung bakit. May nakitang pulubi, pinatawag. Alam mo kung magkano bigay niya sa pulubi? Magkano po? Mga 5,000, 10,000 yata, ganun. Ang kapal nga eh. Parang gusto ko na rin bumaba, pila rin sana ako eh. Grabe yan. Kahit si Willie, ganun din. Ito naman si Willie, makulit yan. Mapagbigay. Alam mo, ito, kukwento ko lang. Ito na may totoo. Totoo to. Lagi nangyayari sa amin to. Kasi, mas madalas kasi kami magkasama ni Willie dahil nagre-recording kami lagi. So, pag uuwi na ng bahay, ang way namin, isa lang. Mauna lang yung bahay niya, tapos susunod banda ron yung lugar ko. Ang ganda ng kotse niya Mayroon yung Ferrari, may Lamborghini, may Maserati. Sasakyan ko lang ba luma lang naman. Pero sabi niya sa driver niya, drive ka na, dito kay Lito sasakay. Hindi nakasakay siya doon sa sasakyan ko. Sabi ko, grabe ka naman, ang ganda-ganda ng kotse. Hindi, dito ako sasakay sa'yo, hatid mo ako sa bahay. Nagkukwento kami. Bumabaya kami. Hanggang sa bigla makakakita rin ng pulubi yan. Titigil din niya. Sabi niya, pare, tulit, tigil mo lang. Tigil. At hindi kayo. Dito, si Willie, takbuhan. Bibigyan ng pera. Bibigyan niya rin ng pera. Tapos, siyempre, madami, kulang.
Sabi niya sa akin, Tolis, may pera ka ba niya? Oh, meron pa ako dito. Oh, ito, may 5,000. Oh, yan, bibigyan, tigil 1,000. Di, okay na. At hindi na sa bahay. Pagdating sa bahay, bababa na sa sasakyan. Sabi ko, Will, yung 5,000 ko. Ikaw naman, tumulong ka na nga sa mga may hirap, istingilin mo pa. So, ganun si Mr. Willie po sa inyong samahan, sa inyong pagkakaibigan. Ganun. Ganun, makulit yun, makulit. Pero wala sa kanya yun, pwede naman niya akong bayaran. Pero ganun lang siya maglambing talaga. Ganun siya maglambing. Kaya nakakatuwa. Kaya siguro, itong dalawa na to nakasama ko talaga ng matagal. Sabi ko nga, siguro hanggang sa pumuti, tumanda, hanggang siguro mag-ugod-ugod na tayo, siguro, yung mga yan ang mga kasama talaga natin. Oo. At saka, ito si Manny rin, napaka-mababang puso ni Manny. Sobra talaga. Nung una nga Sige po. Nung siyempre kami ang magkakasama, no? Nung una nga, hindi nga sila naniniwala na nagbago na si Manny. Di ba, nung una, di ba? Pero merong mga intriga rin sa kanya eh. Na bigla lang siya nag-Bible study, ganyan. Pero ito huwag naman patawarin ako ni Manny, pero nung una parang diskumpiyado rin ako eh. Nung unang-una, sabi ng mga tao sa akin, ito, totoo ba na nagbago na si Manny Pacquiao? Ano na raw nagba-Bible study na yun eh. Sabi ko sa kanila, ako kasama rin ako mag-Bible study, sabi ko. Kasama rin ako. Ano naman, kumusta? Ako, inaantok ako pag nag-Bible study. Sabi ko na gano'n. Kasi nung una talaga, sa totoo lang, inaantok talaga ako. Kasi nga, hindi ka interesado, pag hindi ka interesado sa isang bagay, inaantok ka. So, pero siya, hindi siya inaantok. Si Manny lang kasi noong ito eh. Tapos, sabi ko rin sa kanya, malaman natin kasi parang seryoso naman siya eh. Pero alam mo, maniwala ka, 360 degrees, binago niya yung buhay niya. Simula noon hanggang ngayon, Diyos ko po, talagang totally, na binago niya talaga yung buhay niya. Kaya sabi ko nga, sa kabila ng kanyang kasikatan, superstar, kayamanan, dami ng pera, dami ng kaibigan, ang dami ng nauhumaling sa kanya dati, di ba? Yes. Ang tingin sa kanya si Richard Gomez at saka si Aga Mulak eh. Di ba? Totoo. Pero kinalimutan niya lahat yun. At nagbalik loob siya sa Panginoon. Kaya praise the Lord. Kaya ako, talagang Hello? Ayun. Ayan, biglang may tumawag eh. So anyway, ako talaga, sobra akong believe sa tao na ito. Believe ako sa dalawa na to. Sa narating nila, sa naabot nila. Hindi po mahanga sa inyo, Mr. Lito Camo. Knowing po Kasi yung mga pinagdaanan nyo, hindi po biro yon na ma-maintain nyo yung pagiging simple pa rin at pagiging simpleng buhay. Tapos, nagkukwento po kayo about friendship, which is napakahirap po ma-attain yan once na naandyan na sa iyo lahat. Hindi po biro yung ganyang kwento na gawin pong inspirasyon ng lahat din. Now, sa ibang dako po, Sir Lito, dahil po dito sa pandemya ng COVID-19, marami po sa ating mga kababayan ang medyo malungkot, namomroblema po, halos lahat po tayo dito sa kababayan nating mga Pilipino. Okay lang po bang maghingi sa inyo ng mensahe nyo para sa kanila at kung may awit po kayong may aalay para sa kanila, para po pala sa atin lahat? Oo naman, siyempre. Ano bang gusto mo, mensahe muna o kakanta ako o ano? Kayo po, the stage is yours po. Sige. Hindi ako naka-ready nandito yung gitara ko. Alam mo, itong tungkol sa pandemic, no? Siguro, tungkol na lang dito yung ating kakantayin dahil ito naman yung nararanasan natin sa panahon ng
na ito. Nung kailan ba to? Siguro, wala pang isang buwan. Ito, naranasan namin doon sa bahay. Kasi, di ba, alam mo naman, pag mahirap ang buhay, mahirap ang isang tao, wala naman yan nakasubi. Wala naman nakasave na mga pera yan. Kumbaga, pag nagtrabaho ka ngayon, may kakainin ka mamayang gabi. O pag nagtrabaho ka ngayon, may kakainin ka bukas. So, pag wala kang trabaho, wala kang kakainin. So, Medyo may problem. siguro dapat. Sir Lito, okay na po? Yes. Yun. Sandali lang, anin ko lang. Kasi nagugulo tayo eh. May tumatawag po. Pasensya na po sa mga tumatawag, medyo napahaba po ang aming kwentuhan kasi maganda naman po talagang ito po kasi lahat po tayo ngayon nasa mga bahay, nag-iisip, nagmuni-muni, lahat po ng mga nasabi umalis. So, mahalaga din po na habang nandito tayo sa loob ng bahay kasama yung mga pamilya natin, makinig po tayo ng mga kwento ng mga successful na tao para mapag-isip. Kaya na po Itong kwento na to, nangyari ito. Totoong nangyari. May pumunta rito sa bahay namin. Lockdown tayo, di ba? So, nag-doorbell. Bumaba ako ng bahay. Pagbaba ko, nakita ko. At napansin ko na mukhang hindi taga dito sa loob ng subdivision. At syempre, pinakiharapan ko, bago pa lang ako makapagtanong nga sa kanya, nagsabi na sa akin na, Sir dito, baka naman po pwede pong makahingi ng tulong. Hingi po sana ako ng tulong para may pangkain na po kami. Dahil sa totoo lang po, hindi pa po kami kumain ng tanghalian, itinulog lang po namin. Kawawa naman po itong aking mga anak kung kahit hapunan wala man lang po kaming makain, sabi mo. Kaya po naglakas loob po kaming lumapit sa inyo. So alam mo yun, naranasan ko yun eh. Diba? Naramdaman ko yun dati. So alam mo, hindi na ako nakapagsalita sa kanya. Hindi ko na natanong kung paano siya nakapasok sa amin, kung paano siya nakarating dito. Kasi sinabi ko lang, sandali, hintayin mo ako. Pumasok ako sa loob ng kusina namin. Naghanap ako ng plastic bag. Nagtakal ako ng bigas. Hindi ko na alam kung ilang takal yun. So, dinagdagan ko na rin ng itlog, ng sardinas. At alam mo, nung binigay ko sa kanya, halos talagang maiyak talaga siya. Maiyak talaga. Sabi niya lang sa akin, Sir, maraming po salamat. May hapunan na po kami. May pagkain na po ang mga anak ko, ang pamilya ko. Sabi ko, mag-ingat ka. Sabi ko na gano'n. Tapos sinundan ko sila kung paano sila lumabas. Sa bangot sila dumaan. Diba? Ikaw ba? Susumbong mo pa ba sa gwardiya yun? Hindi na. Diyos ko po, nakakawa. Alam mo, ito nga eh. Sa sobrang awa ko, ito hindi naman ako sa nagmamalaki. Pero siguro ito ay dahil lang sa bugso ng damdamin. Kinabukasan, nagpabili ako ng 30 kaba na bigas. Nagpabili ako ng 15 kahon ng sardinas. Binahagi ko halos 300 na relief goods. Nating 4 kilos yata yun. Tapos 3 sardinas, 2 noodles. Halos 300 pamilya ang aking binigyan. Tapos hindi lang yun. Naulit pa ulit yun. Namigay pa ulit ako. Kasi nga, ganun talaga eh. Sabi ko nga, ang buhay kasi ganun kung sino. Kaya tayo binigyan ng blessings ng Panginoon, kailangan natin i-share. Tulungan din natin at the same time ang gobyerno. Para di ba hindi mahirapan. At kaya ako ginawa ko rin itong awitin na to. Alas 4 nangyari yon. Alas 2 na madaling araw, in-upload ko itong kanta na to. Nagawa ko.
At maniwala ka, itong kanta na to, ang views nito ngayon ay nasa 700,000 views. Itong kanta na awiting to. Nagulat din ako kasi 2:00, in-upload ko lang kasi parang yun yung sentimiento ko eh. Yun yung damdamin ko eh. Sabi ko, upload ko to para at least mapanood man lang ng ibang tao. Pag napanood ko, sana man lang tulungan din nila yung kapitbahay nila, yung kaibigan nila, yung kakilala nila na walang-wala. So yun lang yung tanging purpose ko. Pagising ko ng umaga, nagulat ako. 50,000 views. Tapos, Tumaas na. kinabukasan, naging 200,000. Tapos, naging 300. In 6 days, 500,000. Yung views Gusto niya. ko namin marinig yung kanta Kaya, ito, i-alay ko para sa inyo lahat. At sana po, sa lahat nakaluwag po sa buhay, pag may humingi sa atin ng tulong, meron lang tayo maiabot. Kahit ilang takal na bigas, ilang pirasong sardinas, ilang pirasong noodles, diba? Tao po, pwede bang magtanong? Pwede bang mangutang ng kahit isang gatang? Di ba po kasi kami kumakain? Tanghalian ay itinulog lang namin. Kaninang umaga, lugaw ang almusal. Dahil walang bigas, pinagkasya isang takal. Ngayon hapunan na, tubig na lang ang mayroon pa. Kahit isang gatang maawa na ating kuya. Tao po, pwede bang magtanong? Pwede bang mangutang ng kahit isang gatang? Di pa po kasi kami kumakain. Walang trabaho dahil po sa quarantine. Salamat sa inyo, nakapitbahay mo yung pakiusap ko. May pagkain na ang pamilya ko. 1 kilong bigas, may itlog pa at sardina. Tao po, pwede bang magtanong? Pwede bang mangutang ng kahit isang gatang? Di pa po kasi kami kumakain. Walang trabaho dahil po sa quarantine. Tao po, pwede bang magtanong? Pwede bang mangutang ng kahit isang gatang? Di pa po kasi kami kumakain. Walang trabaho dahil po sa quarantine. Walang trabaho dahil po sa COVID-19. Walang trabaho dahil po sa COVID-19. Tao po, pwede bang magtanong? Kasama ba kami sa bibigyan nyo ng tulong?
Thank you. Yan Napakahusay po po. yung awitin. Ah, Maganda po talaga para po sa akin, ang isang effective at magaling na composer at songwriter ay yung may puso. So, sa ating pong mga televiewers at saka sa mga nanonood po sa ating mga viewers, ramdam po natin ang hirap ngayon. At sana itong kanta na ginawa ni Sir Lito ay makabawas man lang at makatulong sa ating mga nararamdaman. Kasi mahirap po talaga na nakakulong po tayo sa ganito, lalo na po yung mga araw-araw na umaasa ng kikitain para po kumain, hindi po ba, sir? Konting Tama payo yun, po, tama sir. Malapit na po kasi. So, maraming salamat po, Sir Lito, sa talagang napakagandang usapinan na natalakay po natin. Ano po ba yung best suggestion nyo sa mga tao ngayon na nasa loob lang po ng bahay? Kung hindi po marunong mag-vlog, ano po yung iba po bang pwedeng gawin para malibang na lang po for the meantime? alam niyo mga kaibigan, mga kababayan, mga tagapanood, mga nakikinig ngayon, wag po tayong masyadong mainip sa bahay. Magbisi-bisihan tayo. Tulungan natin si Mrs. maglaba. Tulungan natin si Mrs. magluto. Tulungan natin si Mrs. mag-alaga ng mga anak. Tulungan natin si Mrs. maglinis ng bahay. Tulungan natin si Mrs. mag-map ng sahig. Nako, tulungan natin si Mrs. magdilig ng ating mga konting halaman sa tabi-tabi. And hindi po kayo mainip. At syempre, ang wag nating kalilimutan is kailangan din natin mag-exercise kahit papaano. Lakad-lakad tayo sa loob ng bahay o kaya sa labas ng bahay. Kung plano nyo medyo magpapawis, hindi naman siguro masama na sa paligid ng bahay mo ay umikot ka, suot ka ng mask. Lakad-lakad lang. Papawis ka. At pag naiinip ka, nandiyan naman yung iyong cellphone, buksan mo, punta ka sa YouTube, maghanap ka ng mga mapapanood. O nga pala, huwag mong kalilimutan na mag-subscribe din doon sa aking YouTube channel. Alam mo ba, Isabel? Ito totoo to. Simula nung ako'y naging Lito Kamo up to now, hindi pa ako nagkaroon ng YouTube channel. Yung pag hinanap mo yung pangalan ko, Lito Kamo, sobrang daming nalalabas. Hindi po ako yun. Pero, ito totoo to. Sabi nga nila may kinikita raw. Pero ako, hindi ako madamot. Kung sino yung gumamit ng mga kanta ko dati, okay lang. At least nakatulong ako sa inyo. At least... Marami pong Lito Kamo lumalabas sa YouTube po. Dami. Pag pinindot mo yan, puro Lito Kamo. Hindi tayo madamot eh. Kaya at least ako'y nakatulong sa inyo. Pero ngayon, ako po ay gumawa ng sarili ko. Kasi pag Lito Kamo lang, ang dami, malilito kayo. Ang sa akin po ay TLC Lito Kamo. TLC Lito Kamo. Parang tunay na Lito Kamo. TLC Lito Kamo. Ayan. At nandun po lahat yung aking mga awitin, yung panawagan para sa mga mayayaman. Tapos yung itong isang gatang. Tapos yung buhay, yung pinaka-latest na music video na ni-release ko is yung buhay. Ito'y tungkol ito sa mga nabiktima o apektado ng COVID-19. Yung tipong mga nag-positive, yung tipong mga nagkasakit na kung ano ang sitwasyon ng pamilya at ng may sakit. Napakahirap. Mag-isa ka lang sa ospital, hindi ka nila pwedeng alagaan, hindi ka nila pwedeng bantayan, hindi ka nila pwedeng samahan. At ang napakasakit pa nito, hindi mo alam na pagpunta mo ng ospital kung magkikita pa ulit kayo ng pamilya mo. Kasi kung ikaw ay mawawala, ikaw na lang ikikrimik. Di ba? So, napakasakit, napakahirap, napakabigat. So, kaya ako ginawa to, aral to, para malaman mo in advance kung ano ang mangyayari kung sakaling ikaw ay magkakasakit. Kaya dapat, magdoble ingat ka, maging responsable ka every time na ikaw ilalabas, sa mga kailangan yung social distancing, kailangan nakamask, kailangan hugas kamay. Kaya pag uwi mo ng bahay, siguraduhin mo na wala kang dalang virus. Kaya ako po ginawa tong awitin na to, para doon. At yun nga,
ano na rin ako baka makalimutan ko ha. Subscribe po po kayo sa aking subscribe po kayo sa aking YouTube channel. TLC Lito Camo. TLC Lito Camo. Yan po. Yan po ang kauna-unahan pong YouTube channel ni Lito Camo simula noong 1996 hanggang ngayon 2020. Yan po 'yon. At syempre yung mga maipapayo ko lang sa inyo, katulad yan, pag naiinip kayo, syempre, hanap-hanap din kayo ng mga bagong mga kanta sa YouTube. Tuto kayo dito sa Global TV. Hanapin nyo lang. At syempre, gusto ko magpasalamat sa Global TV sa inyong pagpapaunlak sa akin. At syempre sa iyo, Isabel Fernandez, at kay Direk Eds Spiritu, at sa lahat ng inyong mga tagapanood. At kailangan lang, wag tayo makakalimot laging tumawag sa Panginoon. Pagdasal po natin lahat ng mga apektado ng COVID-19. Isama rin po lagi natin sa panalangin ang mga frontliners natin. At siyempre, gawin po natin o ugaliin po natin maging malinis sa bahay, maging malinis ang ating mga kamay. Yan po ang ating dapat sanayin sa bahay natin. Kasi kailangan na rin po natin mag-adjust kasi iba na new normal na po tayo ngayon eh. Iba na. Kailangan, 'di ba? Pag ikaw ay naligo, kailangan suot ka ng brief o suot ka ng pag lalaki. So ngayon, kailangan paglalabas ka, suot ka ng mask. So parang gano'n na. Parang gano'n na yung magiging magiging buhay natin. Huwag nating kalilimutan. At siyempre, yung sa mga kalalakihan, ingat lang kayo dahil baka sa hinaba-haba na ng quarantine, kaiingat nyo ng mga cellphone nyo, malaman din ni Mrs. ang PIN number niyan. So, babandang huli, bago matapos ang quarantine, maghiwalay pa kayo kung kailan nagbanding na kayo ng sobrang tagal. Tsaka ingat-ingat din kayo lagi dahil si Mrs. iba ka nasa likuran nyo lang. So, yun. At siyempre, ito naman nag-quarantine na tayo ng sobrang tagal. Kung tayo may ginagawang kalokohan, tigilan nyo na yan. Po. Kaya nga tayo ay ginikising na ni Lord para tayo ay tuminuna ang buhay. Tigilan na po natin yan. Ang mahalin na lang natin ay yung ating pamilya, ating mga anak. Mahalin po natin ang ating sarili para tayo ay makaiwas dito sa COVID-19 na to. At mahalin po natin ang ating kapwa. Dahil tayo lahat ay may pananagutan, hindi lang sa sarili mo, maging sa lahat ng tao, sa lahat ng ating kapatid, sa lahat ng ating mga kakilala. Dahil tayo po ay pare-parehong binuhay ng Panginoong Diyos. At yun, siyempre, once again, maraming salamat sa Global TV. Yes, maraming salamat sa Isabel, po, Mr. Direk. Yes. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak. Salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa programa ni Willie. Siyempre, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking pong kaibigan na si Senator Manny Pacquiao. At sana po tayo ay sabay-sabay na makaahon, sabay-sabay na makabangon dito sa pandemic na ating pinagdadaanan. At siyempre binabati ko rin po yung aking mga kababayan dyan sa Oriental Mindoro. Sana po tayo ay mag-pray lagi. At sa ganun zero kami ha. Wala po kaming tawag dito? COVID-free po kami. Wala po kaming anumang cases ng COVID-19. Gumaling na po yung mga nag-positive doon. So ngayon, wala na po kaming positive. At dahil dyan sa pagkakaisa ng mga mayors, ng aming gobernador, vice governor, sa lahat po ng namumuno, congressman sa aming lalawigan sa Oriental Mindoro. Congratulations po. At sana mapanatili po natin na COVID-free ang lalawigan po ng Oriental Mindoro. Marami pong salamat at mahal ko po yung lahat. Marami pong salamat. Ayun po. So, thank you very much ulit, Mr. Lito Camo. Ayan po mga viewers. Sana marami po tayong napulot na aral at saka itong pagsubok po natin sa buhay ay kayang-kaya po natin yan. So, ulitin po, sir. Marami po salamat. Direk Eds Espiritu, maraming salamat din po sa inyong paipag-ugnayan para makausap po namin si Mr. Lito Camo. Thank you. Thank you, Isabel. Thank you po.
Maraming salamat. Good luck, ha? Good luck. More power. Thank you. Kayo din po. At ayun, natunghayan po natin ang kwento ni Mr. Lito Camo, kanyang mga pagsubok na pinagdaanan sa buhay at kung paano rin mapanatili ang pagiging simple lang. So ngayon po ay magpapaalam na po ang Live with Bell, at gusto ko po uling pasalamatan ang aking mga sponsors, SA Dental Clinic ni Dr. Valerie, maraming salamat po. SMDC Wins, maraming salamat. At sa lahat po ng bumubuo ng Global TV Network, maraming salamat po at kaya po natin tong COVID-19 na pandemic. Mabuhay po tayong lahat.